Usap-usapan po ngayon sa House of Representatives, mga kababayan. Nagagalit daw si Leila de Lima, mga kababayan. Nagwawala daw po sa galit. Yan lang naman po ang kwento sa atin ng ating kaibigang congressman na Maca Duterte. Kaya biglang naglabas po ng video si Percy, mga kababayan. Hindi niya po mapigilan yung kanyang sarili. Maaring siya po ang inutusan ng grupo nila na magsalita laban dito sa ginawa ni Attorney Mans Carpio, Mr. ni BP Inday Sara, na ngayon po, mga kababayan, ay katatapos lamang maghain ng criminal complaint laban sa BSP. Ayan. AMLAC at sa miyembro ng Committee on Justice, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, kasama po yata dyan si de Lima, kaya di umano nagwawala sa galit. Aba, matindi. Sila pa ang may ganang magalit sa kabila ng ginawa nilang paglabag, mga kababayan. Sila pa naghalit, sila pa nagwala. Ay, di umano lang naman po yan. Kwento-kwento lang ho yan. Sa ngayon, kasi hindi pa naman po natin napapatunayan talagang nagagalit si Leila de Lima kasi wala naman tayo nakitang video o litrato. Kwento lamang po yan at usap-usapan din po yan sa House of Representatives. So, ito po ang ginawa ni Attorney Mans Carpio, mga kababayan. Kani-kanina lamang po. Tinupad niya po, mga kababayan. Sinabi niyang Abril 27, magsasampa siya o maghahain siya ng criminal complaint laban sa mga nabanggit ko kanina. O ito na ang sabi sa balita, SMNI News Online. Dumating ngayong Lunes, Abril 27, mga kababayan, si Attorney Manasseh Reyes Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa Quezon City Prosecutor Office para magsampa ng reklamong kriminal laban kina Bangko Sentral ng Pilipinas. Nako, tinutuon na talaga, mga kababayan. Governor Eli Remolona Jr. Ayan. AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga miyembro, mga kababayan ng House Committee on Justice na sina, eto na, Congressman Jervil Luestro, di ba? Congressman Percival Sidanya, yung agad-agad naglabas ng video kasi nagwawala na yung tiyahin niya. Attorney Chel Jokno, chillax lang, nag-aantay lang siya, mga kababayan, kung ano ang gagawin laban sa kanila. Ayan na nga, nagdemanda na, nagsampa na ng reklamong kriminal, ang Mr. ni BP Inday Sara at dating Senator Leila de Lima dahil sa umano'y paglabag ng Anti-Money Laundering Act, mga kababayan, o AMLAC, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act, mga kababayan. Eto na. Tinuluyan na nga sila, mga kababayan ni Attorney Mans Carpio. Tama lang. Ituloy nyo yan. Lumaban kayo. Kasi sumosobra na po sila sa mga ginagawa ho nilang panggigipit. Hinayaan na nga ng mga Duterte na dalhin si Pangulong Duterte sa dahig Netherlands. Pati ba naman yung mga bank accounts ng mag-asawang Duterte, pakikialaman pa nila, kinalkal pa nila. Kaso sa ginawa ho nilang pagkalkal sa bank account ng mag-asawang Carpio, Manasseh at Inday Sara, yun po ang naging dahilan ng baka lang naman baka ikakalaboso nitong mga lumabag na ito, mga kababayan. Aba,
maganda-ganda ho ito. Itong labanan na ito, legal po ito na labanan mga kababayan. Hindi po ito yung bardagulan sa social media na siraan, no, banatan, paratang, batuhan ng putik. Walang ganon. Legal po ito. At sigurado ako na mananalo po si tawag dito, Attorney Mans Carpio dito sa ginawa niyang paghahain ng criminal complaint laban sa mga nabanggit po natin kanina mga kababayan. Sigurado ho, mananalo ho itong si Mans Carpio at magbabayad po lahat ng mga sinampahan po ng reklamo. Nako, yari kayo. Sineryoso na kayo, pinatula na kayo ng mga Duterte at ni Mans Carpio. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Sinagad kasi nila sa galit eh. No? Kung politika lang talaga, siguro medyo kaya pa ni Inday Sarang tiisin, salagin, mga kababayan. Pero pati ba naman po yung kanilang mga transaction record sa bangko, kanilang mga bank account kinalkal pa na hindi naman na dapat, at higit sa lahat, dinagdagan pa po nila ng amount. Parang ganun, parang dinagdagan pa po nila kasi naisama po yung panahon na mayor pa lang, si BP Inday Sara, mga kababayan, isinama ho nila Kaya nagmukhang malaki kuno ang laman ng bank account ng mag-asawang Carpio, mga kababayan. Kasi mantakin mo, 2 dekada yung kanilang computation, abay aabot nga ng ganoon kalaking halaga. Pero napag-alaman natin, ayon ito sa ginagawang transaction o transaction record mismo ng AMLAC, nagdodoble pala ang kanilang record. Amount sa pag-deposit at amount sa pag-withdraw. Ganon. Nako, parang pandaraya ho ito sa publiko, mga kababayan. Kaya, Mans Carpio, sir, saludo po ako sa ginawa mo. Ituloy niyo po yung laban ninyo at nakasuporta po ang lahat ng mga DDS sa inyong ginawang paghahain ng criminal complaint laban sa mga nabanggit kanina. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Nako, ano itong usap-usapan pa rin? Itong tungkol po kay Antiklaring, mga kababayan. Gaano kaya ito katotoo? Siyempre, nasanay na po kasi tayo kay Antiklaring na puro deny po ang ginagawa niya sa kabila po ng mga kumakalat na usap-usapan. O eto, papalitan na di umano si Antiklaring, mga kababayan. Ako, totoo kaya ito? O nagtatanong lang po ako hindi po ako nagpapakalat ng fake news. Nagtatanong lang. Papalitan si Yusek Castro. Ayan ang title May question mark. Binasa ko lang po. Pinabulaanan. Ayun, doon tayo nadali. Pinabulaanan na naman. Diyan, sanay na sanay si Antiklaring. Pinabulaanan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang umuugong na balasahan sa mga miyembro ng gabinete ni President Bongbong Marcos ni Bangag, mga kababayan. Pinabulaanan ni Antiklaring. Pwede kung hindi totoo, i-enjoy mo yung pagiging Yusek mo. Enjoy mo pa. Pero gaano katotoo na kinakailangan mo lang daw i-deny para hindi malaman kung saang departamento ka ilalagay. Dalawa lang yan, mga kababayan, maaaring demote itong si Anticlaire o maaaring mas tumaas pa ang kanyang posisyon. Dalawa lang yan. So, sa ngayon, maaaring dinideny niya lang po ito, mga kababayan, para hindi po siya pagtawanan nating mga DDS kung saan man siya ipapatapon. Mamaya magaya po kay Torre na
tagadakot na lamang po ng basura sa kanal.